update sa kanilang mga programa ng Commission on Filipino Overseas at ang 2024 Baling Bayan Stakeholders Conference naman ang ating tatalakayin kasama si Secretary Romulo Leo Arugay, ang chairperson ng Commission on Filipinos Overseas. Secretary Arugay, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo dyan sa PTV4, kay Yusek Margs at kay Asek Dale at sa bagong Pilipinas, sa ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Isang maliwalas na tanghali sa ating lahat. Secretary, una po sa lahat, pwede niyo po bang ipaliwanag po ang mandato ng Commission on Filipinos Overseas? Ano po ba yung mga serbisyo ng CFO at ano po ang mga kaibahan at ano ang kaibahan nito sa DMW, POEA, OWA at DFA? Unang-una po sa lahat, ang Komisyon ng mga Pilipino sa Ibayong Dagat or yung CFO, Commission on Filipinos Overseas, ay naisabatas pa po noong 1980 through Batas Pambansa bilang 79. Ang mandato po nito ay upang i-uphold o isakatuparan ang interes, karapatan at kapakanan ng mga Filipino migrants, permanent migrants at ang mga umaalis po para manirahan na sa ibang bansa permanently, no? At dito po ay isa sa mandato paigtingin at palakasin ang ugnayan sa mga Pilipino na umalis na dito sa kanilang motherland. Ang mga serbisyo po nito basically ay ang mga departure orientation seminar, mga country familiarization seminar at mga guidance and counseling programs at mga bagay na sinusuportahan ng ating Pangulo sa paglaban at sa human trafficking at iba pang mga programa. Ang pagkakaiba po ng Commission on Filipinos Overseas sa DMW at DFA, ang Commission on Filipinos Overseas clients are those Filipinos na umaalis na to live permanently, para umalis na po at manirahan sa ibang bansa. At dito, bago sila umalis, ay dumadaan po sa masusing proseso tulad ng nabanggit ko kanina mga programs ng CFO bago sila lumisan. Dahil pagka hindi po sila dumaan dito sa ating tanggapan, ay hindi po sila makakalabas ng ating bansa. Ang DMW naman po or ang Department of Migrant Workers ay tumutugon naman po sa kapakanan at interest ng mga Filipinos overseas na umaalis upang magtrabaho. So the keyword here is workers. Pag workers ka, temporary migrants ka kasi babalik at babalik rin po kayo dito sa Pilipinas dahil ang paninirahan niyo po sa abroad ay on temporary basis lamang. Kasi po kayo ay workers at hindi ko kayo magmamigrate to live permanently. So basically, para hindi malito ang ating mga nanonood ngayon, ang CFO ay tumutugon sa mga Pilipinong umaalis na po upang manirahan permanently sa abroad. Pagka DMW naman po ay workers. Ang DFA naman po ay pangkalahatang tumutugon sa kapakanan at interes, kapakanan or interes ng mga Pilipinong sa ibayong dagat. Ito man ay maging workers, ito man may irregular migrants or permanent migrants. Sec, kamakailan lamang po ay binuksan nga ang bagong opisina ng CFO sa Baguio, sa lungsod ng Baguio. May detalye po ba? Ano po ba yung serbisyo na mabibigay doon? At meron din po bang mga satellite office ang inyong komisyon sa ibang probinsya? Unang-una, meron na po kaming, inabutan ko na po, meron pong satellite offices sa Baguio, ay sa Cebu City at Davao City. At kamakailan lang po lamang ay nag-inaugurate po kami, nag-opening po kami sa Baguio City, sa Bucaucan Road, na kung saan ay nakapagpatayo kami, through the effort of our able officers here in the CFO, na pagtulungan po namin na magkaroon na ng opisina sa Baguio City, the summer capital of the Philippines. Bakit po? Kasi number one, napakataas po ng migration trend dyan po sa Region 1, Region 2, and Region 3. Ang Baguio City, being in the heart of Northern Luzon, ay makikater, yung mga taong nanggagaling, ating mahal na kababayan, nanggagaling sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, and the part of the Montañosa or the Cordilleras, Mountain Province, Ifugao, Kalinga Apayao. Babanggitin ko na po para at least pagkakataon na natin tumamalaman ng ating mga mahal kababayan ng taga Norte. Ang pating Kalinga, ang Apayao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, part of Nueva Ecija, siyempre, part of Pampanga, Zambales, and Tarlac. Kasi po, para sa akin,
malaking bagay sa mga taong taga doon at mas malaking katipiran na it's cost efficient na doon na sila pupunta sa Baguio. Pangalawa, makakatulong po tayo sa local tourism ng norte, no, ng Baguio City. At pangatlo, lalong mapapaigting at mapabilis ang ease of doing business sa ating mga kababayan doon sa norte. Secretary, no, sa Opo, sorry. Ang serbisyo naman po ay pareho din. Kung ano yung ginagawa po sa Metro Manila, sa main office, ay magagawa sa Baguio City. Thank you po. Maganda pong balita ho yan, no? Lalo na sa mga residente po sa Baguio, no? Sir, sa kasalukuyan po, no, ano naman po yung mga initiatives natin para labanan ang human trafficking? Ang CFO po ay isa sa mga ahensya na sabihin natin that's heading or the chairman in the Advocacy and Communications Committee of the IACAT or Interagency Committee Against Trafficking, no? Ang CFO po ay meron ding pambansang hotline 1343 upang tumugon ng pansin sa mga sumbong o reklamo laban dito sa human trafficking at iba pang mga abuses tulad ng mga child trafficking na yan at yung mga domestic abuse at missing persons na pwedeng tumugon dito sa 1343 hotline. At ang paglaban po dito ay ayon sa alinsunod sa utos ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. na labanan at sugpuin itong human trafficking. Ngayon, meron po kaming mga bagay na tinitingnan at sinisilip dahil kami nakakaamoy na naman ng medyo mga kalaban natin sa gobyerno na talagang nambibiktima ng vulnerable sectors natin sa society at dito ay nakatutok kami at sigurado po at ito ay aming susupilin at mahuhuli in due time. Sec, siguro hingi na lang din po kami ng update doon sa naging programa, yung Community Education Program o CEP kamakailan sa Pangasinan. Ano po ba yung, pwede niyo po ba kaming bigyan ng konting detalye? Ano yung CEP? Ano yung layunin ng programang ito? Ang CEP po ay tinatawag naming Community Education Program. Bakit po Education Program? Because dito po ay ine-educate natin, ating inihahain sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Napili namin itong sa San Carlos at Urdaneta, nagka-mobile PDOS kami doon, na upang ipaalam sa kanila ang pros and cons of migration. At pangalawa, to awaken them and to give them the ideas or things that they need to know about migration. Tulad niyan, ano ba yung mga naging problema sa migration tulad ng human trafficking and other abuses ay pinapaalam namin as early as possible bago pa lang sila dumating sa hantungan na kung kailan sila mag-abroad o magma-migrate ay alam na nila ang pros and cons about this migration. Interest, the bird's eye view about migrating in other countries. Okay. At it was very successful activity sa Pangasinan na kung saan ay nakipag-meeting po kami sa kapulisan ng both LGUs ng Urdaneta at San Carlos na kung saan ay pinaalam din namin ang programa ng gobyerno sa kapulisan. Doon alam naman nila yan para maging partner nila sa pagsugpo dito sa human trafficking and other crimes related to migration. Okay, Secretary, maiba rin po tayo. Bilang bahagi naman ng inyong digitization efforts, Secretary, inalunsad ninyo ang Balink Bayan Program kung saan ang katuwang ninyo ang mga lokal na pamahalaan. Ano po ba ang programang ito at pwede niyo po bang explain sa amin ano po ba ang objective o layunin po nito? Balink Bayan Program was coined sa word Balik Bayan, Iniba lang namin yung link kasi ito ay one-stop shop portal, Balik Bayan kasi is a concept in the migration system na kung saan ang ating mga kababayan na especially workers ay bumabalik as modern day heroes. Babalik at babalik ka rin kasi temporary ka lang naman doon. Paano kung hindi ka na babalik ng Pilipinas? So we formed this Balik Bayan Program. It's a one-stop shop portal na kung saan nakipaglagdaan po kami sa LGU and other NGOs upang magkaroon ng tugon, yung dapat malaman ng ating mga Pilipino na nasa abroad. Actually, pwede rin mag-access po dito ang OFWs. Dito po isa portal na kung saan yung business opportunities and other link to the government programs ay ma-access na ng ating mga kababayan sa abroad through this portal. For example, itong nagkaroon kami sa
San Ildefonso, Bulacan, sa San Juan, Batangas, sa southern part of the Philippines, na kung saan, kung taga-roon ka, nasa Amerika ka, makaka-access ka dito sa portal na ito, na kung saan i-access mo lang po ito, tapos ano ba ang kailangan ko sa LGU? Eto, kailangan ko na magbayad ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, i-access na po natin doon at doon na po sila i-guide ng portal na iyon. Yan po ang essence ng Balikbayan, is a diaspora engagement, no? Na kung saan nakaalis na po kayo, wala na kayo, di na kayo makakabalik physically. Why don't you access na lang po yung portal na iyon na kung saan ka nang galing, for example, sa Cabanatuan City, i-access mo na po ang kailangan nyo doon. At mind you po, nagkaroon na po kami ng almost 60 partners dito sa Balikbayan program ng Commission on Filipinos Overseas. Sec, ngayong linggo po inaasahan na magkakaroon kayo ng signing with an LGU, LGU of Antipolo, at magkakaroon din, ngayong buwan din, isasagawa yung Balikbayan Stakeholders Conference. Pwede niyo po bang kami bigyan ng detalye? Ano po ba yung magiging agreement and ano po yung mangyayari sa Balikbayan Stakeholders Conference? Unang-una po sa Antipolo City, nagkaroon po kami ng initial meeting with the good mayor there, Mayor Junjun Henares, at naipamadali po nila through the councilors authority na magkaroon ng lagdaan between Commission on Filipinos Overseas and the LGU of Antipolo City, na kung saan ay magdodonate na rin po kami ng computer, kasama po it's a package deal, it's a portal, magkakaroon na po ng bibigyan na po namin sila ng computer, at the same time magkakaroon po ng capacity building program sa mga taong magmamando, na magkakaroon ng access doon sa portal na iyon. Pangalawa po, magkakaroon kami ng, at doon, nabanggit ko nga kanina, ang mga taga-Antipolo ay makaka-access na doon sa Balikbayan portal na ilalodge doon po sa LGU na iyon. Pangalawa, magkakaroon din kami ng Balikbayan Stakeholders Conference ngayong katapusan ng buwan. Ito po ay upang i-remind po sila, itong mga ating mga, kasi po, the moment we established a formal agreement with an LGU, with an LGU, ay hindi po nahihinto doon. It is a continuous process. Tuloy-tuloy po yan. We do the follow-up, we remind them of the updates of what have to be put in the computer system. Tapos at doon magkakaroon ng mga guest speakers, mga experts upang paliwanagan itong mga mga partners natin na LGUs in this coming stakeholder conference, parang updating, and at the same time magkakaroon ng sharing with the experience that they had during the existence of the program. Naimbitahan mo namin ang mga mayors galing sa South, sa North, at other parts of the Philippines to give an insight or a contributory message kung ano ang na-experience nila regarding this Balikbayan program of the CF. Secretary, baka pwede rin nyo kami bigyan ng detalye tungkol dito sa suspended au pair contract sa bansang Germany. Okay. Nagkaroon po ng correspondent from the DFA or Philippine Embassy in Berlin that the government of Germany, particularly in Berlin, won't any longer issue a au pair certification, authenticity of a certain certification from the DFA. Kasi po, nagkaroon po ng issue ang mga au pair participants doon, may mga concerns sila, may mga abuses po nangyayari. And the government of Germany made an imperative move to suspend the issuance of certificate of authenticity of this agreement between the au pair program. Pero yan po ay maaring temporary lamang at inaayos pa nila ang mga dapat ayusin. Na-suspend na rin po ang Norway. So ang existing na lang po in Denmark and Netherlands, andyan pa po sila. At yun ay tuloy-tuloy pa rin po. Ang ibig sabihin ng au pair is a program, it's an immersion program, it's a cultural exchange between European countries and the Philippines, na kung saan itong ating mga participants may age gap po, mga 20 to 35 years old po yata yan, sila po yung nagkakaroon ng immersion program and familiarization in the country at nag-i-stay po sa host country na kung saan nagsishare po siya ng mga
household chores doon and other mga agreement nila. Hindi po ito mga DH, hindi po ito yung mga workers, ano. It's more of a immersion in the culture of Europe, ano. Kaya ito ay programa na kung saan ang host country has the right to say to stop or continue the program. Again, ito po ay tinututukan din ng CIEPO at dito po dumadaan ng mga au pair participants upang dumaan sa pre-departure country familiarization seminar upang pagdating po nila sa abroad o sa Europe na yon ay nakahanda ang ating mga mahal na kababayan sa kanilang immersion sa sinabing mga lugar sa Europa. Secretary Arugay, siguro po mensahe na lang at paanyaya sa ating mga kababayan na makilahok sa inyong upcoming Balinkbayan Stakeholders Conference. Maraming salamat Asec Dale and Yusek Marge sa pagkakataong ito sa PTV4 at lalong-lalo na sa inyong programa ang Bagong Pilipinas Ngayon. Taus-pusong pasasalamat mula sa kinatawan ng Commission on Filipinos Overseas at akin pong dapat ipaalam sa ating mga kababayan na suportahan ang programa ng Commission on Filipinos Overseas, lalo na yung ating mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa. Tulungan natin ang ating administrasyon sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suportahan ang paglaban at tigilan at puksain ang human trafficking para sa kapakanan ng ating mamamayang Pilipino, sa mga bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Magandang tanghali po. Maraming salamat po sa inyong oras. Secretary Romulo Leo Arugay, ang chairperson ng Commission on Filipinos Overseas.